Yan, ang ating pong uunahin ngayon, mga kapatid, ay isang comment ng sigurado. Ito po ay Iglesia ni Cristo. 90% Iglesia ni Cristo. Pangalan niya ay Alvin Capicio Padilla. Paano natin nalaman? Ang kanyang sinabi po rito, ang mga demonyo ay nagpapahayag sa pagkilala sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan ang aral ng SDA. Juan 8:40, sabi ni Kristo, ako'y tao, nagsasaysay o nagsaysay ng katotohanan, narinig ko sa Diyos. Kalinaw, paghambingin lang. Ayan, paghambingin natin. So kaya natin nasabi na ito ay malamang ay Iglesia ni Cristo sapagkat alam natin mga kapatid na ang mga salitang ito ay ginamit ng isang kilalang ministro ng Iglesia ni Cristo sa katawan po ni Kadyo Ventilacion doon sa debate nila ni Brother Richard Thompson. Binasa po niya yung Great Controversy na ang mga demonyo ay nagpapahayag sa pagka-Diyos ni Kristo. Ayan! Ganon tatandaan ko pa yung tono. Ang gusto niyang sabihin, naniniwala ang mga Adventist na Diyos si Kristo, kagaya din ng demonyo. Yan. Ang gagawin natin, mga kapatid, ay titingnan natin yung kinote na reference ng Iglesia ni Cristo, si Kadyo Ventilacion. Kasi yun lang naman hindi naman niya binasa yung context Yan lang praise na yan Inalit-ulit niya, ang mga demonyo ay nagpapahayag sa pagkilala sa pagka-Diyos ni Cristo. Ito namang nagtanong sa atin, or hindi tanong hatol Yan ang aral ng SDA. Mamaya ipapaliwanag natin yung Juan 8:40. So ngayon, kung titingnan natin mga kapatid, ay ang demonyo, naniniwala din na ang Diyos ay iisa Paniniwala din naman nila yan. Mamaya, ibalas Brother Gomer sa inyo. Puntahan ko po muna ang quotation na binasa ni Kadyo Ventilacion. Tagalog nga lang yung binasa niya. Pero ganito po ang ating mababasa sa English, mga kapatid. Great Controversy 637, paragraph 2. Actually, hindi lang po sa Desire of Ages and mayroon pa po ibang mga aklat na nakasulat din yan. Demons acknowledge the deity of Christ and tremble before His power, while men are supplicating for mercy and groveling in abject terror. So, dyan lang po, hindi nga tinapos yan ang pinaka-praise na yan, mga kapatid. So, hinanap po yan sa sulat ni Ellen White at ito nga po yung lumitaw. Ngayon, tingnan natin kung ano po yung tinutukoy, bakit sinabi ni Ellen White na yung mga demonyo ay nagpapahayag sa pagkilala o kinikilala ang pagka-Diyos ni Kristo. Kung titingnan po natin, babasahin natin, ito po, itinaas ko ng konti, tapos yan, nakabold po yung keynote, demons acknowledge the deity of Christ and tremble before His power. So kung titingnan po natin, mga kapatid, dyan sa itaas, ang sabi po, those who a little before were so reckless, so boastful and defiant, so exultant in their cruelty of God's commandment-keeping people, are now overwhelmed with consternation and shuddering in fear. Their wails are heard above the sound of the elements. So kung titingnan po natin mabuti, mga kapatid, yung pong tinutukoy po rito ay mababakas po natin na ito ay sa panahon ng kawakasan. Bakit po natin nasabi? Kasi kung itutuloy po natin ang karugtong niyan ng quotation na yan, ay ganito ang nakasulat. Said the prophets of old, as they beheld in holy vision the day of God, howl ye, for the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. My quotation, Isaiah 13:6. Enter into the rock and hide thee in the dust, for fear of the Lord and for the glory of His majesty. Yan. The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men
shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. So kung makikita natin dito mga kapatid, yung pong salita ho dyan na ginamit na narito ang araw ng Panginoon ay na dumating ng araw ng Panginoon, yung destruction, it shall come as a destruction from the Almighty. Ano sabi po dyan? Pakilagay nga itong Isaiah 13:6. No? Ano po ang sinasabi dyan? Kinote po. So ito po yung binanggit din sa Revelation mga kapatid. Yan, sabi rito, magsiangal kayo sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Darating na pinakapaggiba na mula sa makapangyarihan sa lahat. So ibig sabihin, sa panahon ng destruction, yung masisira ang mundong ito yung pagdating ng ating Panginoon. Aba, ay alam nga namang hindi siya kilala ng mga demonyo, ay yun nga ang tumalo sa langit, kaya tinapon yung demonyo dito sa lupa. Ibig sabihin, kilalang kilala nila ang ating Panginoon. Ito pang karugtong. For the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. In that day, a man shall cast the idols of his silver and the idols of his gold, which they made each one of himself for himself, to worship, to moles and to the bats, to go into the clefts of the rocks, and into the tops of the rugged rocks, for fear of the Lord, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. So, ibig sabihin talaga, ito yung destruction, Brother Homer. Sa pagdating ng Panginoon, which is ang mundong ito'y masisira, magigiba. Pati yung mga demonyo, kasama na si Satanas at ang kanyang mga kampon, ay talagang sasabihin nila ay itong Panginoong Hesukristo ay Diyos. Nanginginig pa nga sila sa takot. Kasi alam nila na talagang wala na silang pag-asa at alam nila na dala na ng Panginoon yung ganti para sa kanila. Sukat ba namang i-quote ito at iba ang gustong iparating? Deception po yon, misleading po yon mga kapatid. Kaya nga, mag-iingat ho kayo doon sa mga kumukuha ng quotation sa sulat ni Ellen White tas bibigyan ng konklusyon. So, itong mortal na magkaaway, yung INC at ADD, pareho po sila ng style na nagko-quote ng kapirasong quotation tapos ay binibigyan po ng sariling interpretation, hindi kinoconsider yung context. So at least nalinaw ho natin yung quotation kung ano yung context po niyan. Ngayon ay ibibigay ko kay Brother Gomer para sa kanyang additional, yung time. Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. Maliwanag naman dyan sa binasa mo, Brother Johnson, kung ano yung context. At saka isa pa, hindi naman ibig sabihin na dahil sa ang mga demonyo ay naniniwala, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, ay hindi na siya tunay na Diyos. Kasi parang yun ang maling conclusion doon, Brother Johnson eh. Hindi naman ibig sabihin na dahil sinabi ni Ellen White na ang mga demonyo ay nagpapahayag na ang ating Panginoon ay Diyos, eh hindi na totoo. Yun kasi ang problema doon, Brother Johnson. Kasi ang demonyo ay naniniwala nga na ang ating Panginoong Jesucristo anak ng Diyos eh. Paano yun? Hindi ibig sabihin na dahil ito ay paniniwala ng demonyo rin, ay hindi na totoo. Yun po yung maling conclusion doon, Brother Johnson. Kaya nga, bagamat yan ay ipinahayag ng mga demonyo na Diyos ang ating Panginoon, hindi automatic mali na dahil demonyo nagsabi. Yun ang ibig sabihin. Kasi alimbawa, babasa tayo ng ilang mga talata. Dito sa, tingnan po ninyo yung sa Mateo 8, pansinin po ninyo yung usapan dito ng Panginoon at ng mga demonyo sa talatang 28 hanggang 31. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo. O pansinin nyo ha, na nagsisilabas sa mga libingan na totoong mababangis, na anupat sino may walang makadaan sa daang yaon. Verse 29. At narito sila'y nagsisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? O kita po ninyo, kilala ng mga demonyo ang ating Panginoong Jesucristo, Brother Johnson eh. Kilalang kilala. Hindi ibig sabihin na dahil kilala nila ang Panginoon, ay hindi totoo yung pagkakakilala nila. Yan ang problema noong binasa nila yung quotation. Kasi nga, actually,
ang purpose lang naman ng quotation ay para palabasin na yung paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos ay kapareho din ng paniniwala ng demonyo. Yun lang naman ang gusto nilang palabasin doon eh. Pero yun ba ay implied na mali na dahil paniniwala ng demonyo? Ay halimbawa ito, ano sabi nito mga demonyo? Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? O, ay papaano yan? Ay ipinahayag mga demonyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Eh ito ba hindi totoo dahil ang demonyo ang nagpahayag? Mali. Kasi nga may batayan naman talaga na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Hindi ba? Tapos ang sabi pa ng mga demonyo, naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan. So napakaliwanag nito na maging yung mga demonyo naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Ay hindi ba yan ay tama na paniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Kaya nga, hindi po ibig sabihin, Brother Johnson, na ang mga demonyo naniniwala na sa Kristo ay ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos ay hindi tama. Mali po yung ganong konklusyon. Yun lang ang masasabi natin, Brother Johnson. Ay maging si Satanas man. Tingnan natin yung Mateo 4 naman. O tingnan po ninyo yung Mateo 4, ito yung panahon na siya ay tinukso ni Satanas, Brother Johnson eh. Ang sabi niya doon sa 6, 4:6. Ano sabi ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo? At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos. O kita mo, kahit si Satanas naniniwala nga na anak ng Diyos ang ating Panginoon, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. O yan, maliwanag. So, hindi ibig sabihin na dahil ipinahayag yan ng demonyo, ay hindi na totoo. Yan yung ating masasabi dyan, Brother Johnson. Ayan. At ngayon, gusto kong dagdagan pa yan, Brother Gomer, bago natin puntahan yung 8:40 ng Juan. Kasi ang tono, ang gusto pong palabasin ng ministro ng INC ay mali ang Adventist o kaya aral ng demonyo. Kasi parehong naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Paano ngayon yung nasa Santiago 2:19? James chapter 2 verse 19. Paniniwala din nila ito. Sabi diyan, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nag-isampalataya at nagsisipanginig. Tanong. Ilan ang Diyos sa INC? Isa. O pareho din kayo ng demonyo. Ganon ba yung sabihin nun? Kaya nga. Lalabas nga, Brother Johnson. Kaya ngayon yung ating sinasabi na hindi dahil sa ito ay paniniwala ng demonyo ay automatic mali na. Tama. Oh. Tama yung paniniwala ng demonyo kasi nakasama nila yung Panginoon doon sa langit. Okay. Yun ang maliwanag. Oo. Kaya mas okay pa yung demonyo rito na nakakilala sa ating Panginoon. Na Yun Diyos. ang tamang point dyan, Brother Johnson. Oo. Mabuti pa itong mga demonyo nga at kahit papaano, kinikilala nila ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Yun. Ay papaano itong mga Ayaw. itong relihiyon na ito na ayaw tanggapin na Diyos ang ating Panginoon. Mas nakalamang pa yung demonyo. Yun ang tama Yun na mangyayari. Diba? Oo nga. Kasi mabuti pa nga yung demonyo at ang Panginoong Jesucristo para sa kanila, Diyos eh. Diba? Tama. Yun ang dapat nilang makita dyan. Kasi nga, talaga namang ang ating Panginoon ay Diyos. Dahil hindi naman pwedeng maging tagapagligtas ang tao. Tama. Hindi ba? Oo. Paano naman magiging tagapagligtas ang tao? Malabong mangyari yun. Malabo talaga. Ayan. So, puntahan natin yung John 8:40. Nasabi niya, paghambingin daw. Sa 8:40 po, mga kapatid ng Juan, kasi sabi po nitong si Alvin Capicio Badilla, ito kasi sabi niya, Juan 8:40, sabi ni Kristo, ako'y tao, nagsasaysay ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Kalinaw, ihambing lang. Kalinaw nga ng talata, kaya lang mali po yung diin. Alam nyo sa tinatawag pong Bible interpretation, yung biblical hermeneutics at yung tinatawag pong interpreting scripture, nagkaroon po ng policy ang mga INC dito sa Juan 8:40. Ang tawag po doon ay fallacy of accent. Fallacy of accent, pag sinabing fallacy of accent, ito po ay isang pagkakamali sa pagdidiin
doon sa talata. Pag sinabing accent, ito po yung pinopoint noong author. So, fallacy kasi iba yung diin nila. Ganito po kasi yung basa ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Ito po yung talata, Babasahin ko sa paraan ng pagbasa ng INC. Yung fallacy of accent na tinatawag, ito po, datapwat ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. So, nasaan yung accent? Taong! Yan. Pero, bakit natin nasabing fallacy of accent? Kasi, hindi ho pinatutunayan ng Panginoon dito na siya ay tao. Pero pag binasa ho ito ng mga INC, pinapalabas nila na ang pinatutunayan ng Panginoon ay siya'y tao. Kailangan bang patunayan ng Panginoon tao? Siya'y tao naman talaga pagkakilala sa Kanya. Ito po ang tamang accent yan. Hindi fallacy. Ito po yung tamang basa, mga kapatid. Ganito, pakinggan nyo ang tama, ha? Ito. Datapwat, ngayoy, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Nasaan yung accent? Yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon na ayaw paniwalaan ng mga Hudyo. Hindi ho pinagtatalunan yung kanyang likas na kalagayan kung tao ba o Diyos. Ayaw nilang maniwala na totoo ang sinasabi ng Panginoon. Nang sabihin ng Panginoon yung salitang yan, ang gusto niyang sabihin, pat gusto niya akong patayin na taong nagsasabi naman ng katotohanan. Ay binaliktad naman nila. Ngayon, naniwala naman si Brother Alvin Capicio Padilla, yari na. So, yan po yung isang deception sa bagay na iyan. Dapat ho na itatama yung tamang diin. Ang ipinopunto ng Panginoon na tama o katotohanan ang sinasabi niya. Hindi niya sinasabi, tao ako, hindi Diyos. Ganyan kasi yung gustong sabihin nila. Brother Gomer? Tama nga, Brother Johnson. Una sa lahat, ay ang ating Panginoong Hesukristo naman talaga ay tao, Brother Johnson. Ang Seventh-day Adventist ay hindi naman tayo tumututol dyan sa doktrina na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao. Yan ang dapat mong maintindihan, kapatid na Alvin, ano? Kaya lang, bakit siya naging tao? Kasi nga, siya po ay nagkatawang tao. At maliwanag sa Banal na Kasulatan, Brother Johnson, na kung ang mga Hudyo ang tatanungin mo, ay hindi na kailangan pang sabihin ng Panginoon sa kanila na siya ay tao. Alam mo ang nagiging problema ng mga Hudyo, sa totoo lang, yung mga ayaw sumampalataya sa Kanya, kapag ang ating Panginoon ay nagpapahayag na ng mga bagay tungkol sa Kanyang pagka-Diyos, doon nagkakaroon ng problema itong mga Hudyo. Kaya nung ipahayag dito ng ating Panginoon na tao, siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan, walang problema ang mga Hudyo kasi nga, yun naman talaga ang paniniwala nila sa ating Panginoon, Brother Johnson. Diba? Pero kapag ang sinasabi na ng ating Panginoon tungkol na doon sa kanyang pagka-Diyos, nagre-reklamo itong mga Hudyo. O tingnan po ninyo halimbawa doon sa Juan. Dito rin sa Juan, sa 8, sa Gis. Tingnan po ninyo ang sabi ng ating Panginoon sa Gis, sa talatang 30. Ako at ang Ama ay iisa, sabi ng ating Panginoon. Diba? Ngayon, anong ginawa nitong mga Hudyo? Verse 31. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Verse 32. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang ibinabato ninyo sa akin? So, ang ibig sabihin, kung titingnan mo yung pag-uusap dito, ano ba ang dahilan na babatuhin nyo ako? Maraming akong mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Ay ano sagot ng mga Hudyo dito sa puntong ito? 33. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin. Ang liwanag naman Hindi naman dahil sa mabuting gawa ka namin binabato. Kundi saan? Kundi sa pamumusong. Ano ibig sabihin ng pamumusong? Tingnan ninyo Dito sa talatang ito, sinasabi ng ating Panginoon na siya ay Diyos. Ang sabi ng mga Hudyo, babatuin siya dahil ang sabi ng mga Hudyo, kundi sa pamumusong. Bakit? Sapagkat ikaw, tingnan ninyo, bagaman ikaw ay tao, yan ang paniniwala ng mga Hudyo sa ating Panginoon tao. Pero, ang sabi nila, nagpapakunwari kang Diyos. So, hindi nila matanggap ngayon yung mga pahayag ng ating Panginoon, Brother Johnson,
na ang ating Panginoon ay pinapahayag niya na siya ay Diyos. Mm. O halimbawa, anong sabihin niya na ako'y bumabang galing sa langit? O tingnan ninyo doon sa 6. Ang sabi ng Panginoon ako'y bumabang galing sa langit. O tingnan po ninyo doon sa isang talata sa 6:32. 6:32. Sinabi nga sa kanila Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. O, Verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababa, sabi niya, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Ang tinutukoy niya yung kanyang sarili, Brother Johnson. Mm. Ang problema na naman ito ng mga Hudyo, tingnan mo yung reaksyon ng mga Hudyo nung sabihin ng Panginoon ito. Sa verse 42, tingnan po ninyo. Kanilang sinabi, hindi baga ito'y si Jesus? O tingnan mo hindi baga ito ay si Jesus? Takang-taka sila dun sa sinabi ng Panginoon, Brother Johnson Nga. Sapagkat ang sabi niya, ako'y bumabang mula sa langit. O sabi ng mga Hudyo, hindi baga ito si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina. Paano ngang sinasabi niya, ako'y bumabang galing sa langit? O kita mo na, ay meron ba namang taong bumaba galing sa langit? Di ba, Brother Johnson? Oh. Kaya nga, dapat tanggapin na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao sapagkat siya nga'y nagkatawang tao. Yeah. Hindi issue dyan. Hindi po niya, hindi katutubo sa ating Panginoon. Alam mo kung bakit, Brother Johnson? Mhm. Tingnan mo doon basahin mo natin yung Juan 1:18. Pansinin ninyo ito. Tingnan mo sabi ng ating Panginoon, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ako lang. Dapat ganun yan Di ba? Tama. Sabi diyan, walang tao na nakakita kailanman sa Diyos. Ay bay, kung tao lang ang Panginoon, paano yan? Paano mo ilalagay ang Panginoon diyan sa tao lang? Ang sabi niya, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinalpunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. O di ba? Ang liwanag niyan ay yung isang talata ba dito sa unang Timoteo. Tingnan po ninyo. Sa unang Timoteo, 6, ang talata ay 16. Sabi naman dito, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao. At paano ito? Lalabas ngayon ang Ama, hindi nakita ni Kristo. Brother Johnson. O makikita man. Yeah. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Kaya nga, hindi po pwede, mga kapatid, at doon sa ating kapatid na Ayin sila nagtanong, na dahil nabasa mo na si Kristo ay nagpapakilalang tao sa inyo pong pagpapalagay, ay hindi na sa Diyos. Kasi, bagamat sinabi ng ating Panginoon na siya ay taong nagpapahayag ng katotohanan, abay sinabi niya rin sa isang pahayag na siya ay Diyos. O yan ang dapat nating tanggapin. Kaya nga ang ating Panginoon, Diyos, na nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao siya, tao talaga siya. Yan ang dapat tanggapin na tamang doktrina. Yo. Kasi kung tao lang ang ating Panginoon, hindi po pwedeng maging tagatubos ang tao. O basahin natin ang awit. Tingnan po ninyo yung awit 49, ang talata ay 7. Ito po, Biblia ito, hindi matututulan to Sabi diyan, awit 49, ang talata ay 7. Sabi niya, wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid. Wala. Hindi po pwedeng matubos ng kapwa-tao ang tao. Ang magiging manunubos ay ang Diyos, wala nang iba. Tama. Ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Di ba? Ang liwanag. Meron bang tao na pwedeng makatubos sa kanyang kapwa-tao? Wala. Wala po. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat Diyos, nagkatawang tao. Yan. Yun ang kailangan na tagatubos, Brother Johnson. Yo. Kapag ang ating paniniwala sa ating Panginoon ay tao, abay, ang liit-liit naman ng klase ng redemption na ating pinaniniwalaan. Anong klaseng pagtubos? Anong klaseng atonement yan? Malabo. Malabo Sabi nga, matubos. Ituloy pa nga natin sa 8 itong talatang ito. Sabi niya sa 8, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakailanman. So, makikita po ninyo na talagang ang inilaan ng Diyos na tagatubos, hindi tao, Diyos. Kaya lang, kailangan niyang magkatawang tao.
Bakit? Tingnan po ninyo ang Hebreo 9. 9 ang talata ay 16. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan magkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Hebreo 9:16. Ito kasi ayaw tanggapin eh. Dapat tanggapin talaga natin ito. Sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Nakita mo, sino bang gumawa ng tipan? Hindi ba ang Diyos? Tapos sa 17, sabi doon, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Yeah. Ito ang maliwanag. Dapat nating tanggapin ito, mga kapatid, na talagang kinakailangan ng ating Panginoon na magkatawang tao para sa katubusan ng tao. Huwag nating mamaliitin yung ginawang pagtubos ng ating Panginoon. Ay, tao lang yan. Tao lang ang Panginoon. Anong klaseng pagtubos ang ginawa niya kung siya'y tao lang? Kaya nga napakadelikadong aral yan, Brother Johnson, yung hindi mo tanggapin yung divinity ng ating Panginoon. Minamaliit natin yung pagtubos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo mystery. Yung anong sabi niya doon sa 3:16 ba 'yon? Basahin niya natin sa English 'yon. Great is the mystery. Sabi doon sa 3:16 unang Timoteo 3:16. Ito yung katotohanan. Kasi paano, Brother Johnson, magiging mystery ito kung yung tagatubos nyo lang ay tao? Anong mystery doon? And without controversy, great is the mystery of godliness. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay yung salvation na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo o ginawa ng Diyos ay talagang mystery ito. Bakit mystery? How can you comprehend that the God become man to die? Yan po ang hindi mag-grasp. Kaya nga mystery. Kaya nga sabi niya ang cross ay katitisuran sa Hudyo, pero kamangmangan sa mga Griego. Kasi nga, hindi nila maintindihan. Okay? Kaya nga sabi niya, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ito yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ay kung ang paniniwala mo lang sa ating Panginoon, tao, ay wala akong katubusan sa kapwa-tao. Brother Johnson. Yan. Okay. Gusto ko lang pong balikan yung 8:40 ng Juan at gusto kong magbasa sa konteksto na pinatutunayan nga ng Panginoon doon ay hindi yung kanyang pagkatao, kundi yung sa kanyang sinasabi, sa totoo niyang sinasabi o sa katotohanang dala niya na hindi naman pinapaniwalaan. Di ba binasa natin yung verse 40, mga kapatid? Ituloy natin. Itutuloy-tuloy ko lang po ito hanggang dito sa 46. Basahin ko lang na mabilisan. Hanggang 46. 40, binasa natin yung verse 40. Sa 41 tayo. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inaanak sa pakiapid. May isang ama kami, ang Diyos. 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Yan, kaugnay ang mga binanggit pinatunawan ni Brother Gomer, hindi ho ito matanggap ng mga Hudyo na sinugo si Kristo ng Ama at naparito siya na sinugo ng Ama. 43, bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. 44, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saga ng kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ito, verse 45, ngunit dahil sa sinabi ko ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Nakita nyo na? Hindi ho yung pagkatao ni Kristo pinag-uusapan doon. Kaya wala akong kwenta yung paggamit ng INC doon sa 8:40 ng Juan. Nonsense yun. Dahil hindi ho pinatutunayan ni Kristo na tao siya at hindi Diyos. Tao naman talaga siya, Panginoon. Kaya paano niya pagpapatunayan? Kaya yung pagiging totoo ng sinasabi niya, yun ang hindi matanggap. Yun ang idinidiin niya doon sa verse 40. Verse 46. Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, ba't hindi ninyo ako sinasampalatayanan?
Di ba nakita natin ang maliwanag dito mga kapatid? At doon sa pagdidiin ni Brother Gomer, napakaganda sapagkat ang ating Panginoon, wala hong kwenta ang pagtubos na ginawa niya kung siya ay isang tao at hindi Diyos. Walang mystery doon. Totoo yung sinasabi ni Brother Gomer mga kapatid. Walang mystery po doon.